Hello po, good morning po. Isang pinagpalang umaga po. Sis Estelita Labore, good morning po. Kumusta po ang isang linggo natin? Hello Sis Digna, good evening. Hello po Mami Carol, good evening po. Ay, good evening, good morning po sa inyo. Ayan, i-share po natin para makita po ng ating mga kapatiran. Don't forget to share, like, and comment. Good morning, good morning. Ayan. Share, tag, and invite po. Mag-invite po tayo. Isang pinagpalang umaga po. Dinig po ba yung yung background ko, yung music? Paki-comment naman po kung naririnig ninyo. Dinig po yung background na music. Salamat, Sis Digna. Mag-invite po tayo, i-share po natin. Good morning po, Sis Marisa Nunez. Brother Rizal Santos, good morning po. Share, invite, and like po natin. Mag-invite po tayo. Para sa iyo. Yes, Lord. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Mag-invite po tayo. Spread the word of God. Purihin ka. Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi awitin, ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Good morning po mga ka-DLS. Good morning po si Sally and family. Sally Montehermoso. Good morning po. Don't forget po to share and invite. Mag-invite po tayo.
Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Purihin ka. Hello po, Sis Rosemary Socias and Brother Bonnie. Good morning po. Hintay pa po tayo ng konti at magsisimula na po tayo magbasa. Samahan po ninyo ako habang naghahanda po kayo papuntang church. Hello sis. Hello sis Flory. And Tatay Carding. Good morning. Minana. Huwag po natin kalimutan i-share at mag-invite po tayo. Hello sis Kasing, good morning. Purihin ka. Umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging sariw para sa'yo. Hello sis Yoli. Hello sis Yolanda Hiyaw, good morning. Sis Weng Molera, good morning. Isang pinagpalang umaga. Pasig Lady. Huwag po natin kalimutan i-share and invite po. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Hello po, Pastora Micaela Luna. Pinagpalang umaga po sa inyo. Lagi na awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, yes Lord. Don't forget po to share and invite. Hello po, good morning Pastor Walter and Attorney Bern. Kay Sis Ursula Cruz, isang pinagpalang maga po sa inyong lahat. Ayan, magsisimula na po tayo nito. Amen. Salamat po sa pagsama sa akin. Stay tuned lang po tayo. Isang oras lang naman po ito. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka.
pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, Purihin ka. Yes, amen. Good morning po, Brother Bobby Bautista. Ayan po, at pwede na po tayong magsimula. Ano po, bago po ako magbasa ng salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Good morning po, Sis Marisa Nunez. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. Ano po. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang bagong umaga, O Lord. Salamat, Panginoon, sa hininga. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay ginising mo pa ang aking mga kapatid, Panginoon. Salamat, O Lord. Ingatan mo po sila, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kayo'y mapaglingkuran. Salamat, Panginoon, sa pagsama ng Holy Spirit sa akin, O Lord. Hallelujah, Jesus, ikaw, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon. Ikaw ang mag-aayos ng aking dila, Panginoon, upang maayos kong maihayag ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Salamat po at sa pagkakataon na ito na pinagkatiwalaan ako ng aming mga mahal na pastor, Panginoon. Salamat, Lord, taos puso ko po itong pinapasalamatan, ang transition for open doors, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa assignment na ito, Panginoon. Dahil dito, O Lord, lalo akong napapalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ang ihahayag po namin na salita, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, ito ay mabuksan ang mata namin mga pangunawa, Panginoon. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng aming mga pagkalooban mo kami, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, upang ito ay aming maunawaan, Panginoon, bigyan mo po ako, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, upang maihayag ko ng mabuti ang iyong banal na salita. Oh, hallelujah, Lord. Ang lahat pong ito ay aking itinataas sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen and amen. Nasa ano na po tayo? Kung may mga Bible po kayo, samahan po ninyo ako sa magbasa, no? Sa Santiago, sa aklat ng Santiago po. Chapter 1. Ayan. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kahabalaan.
ang pagsubok at ang pagtukso. Verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Verse 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyong tahimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Hallelujah, praise God. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tignan, mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninuman na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo. Hello po. Good morning po, Pastor Priscil, and kay Sis Charmin Joy Ernay Salona, at kay Sis Richard Caracho. Hello po, good morning po sa inyo. Ayun po, dadako naman po tayo sa chapter 2 ng Aklat ni Santiago. Ano po? Ayan, samahan po ninyo ko. Ready na po ba kayo? Ayan po, sama-sama po nating basahin ang Aklat ni Santiago sa Kabanata 2, chapter 2 po. Babala laban sa pagtatangi. Mga kapatid ko,
bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ng isang mahirap na puro sulsi ang damit, at inaasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara, at sinabi sa kanya, dito kayo umupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya isasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at tumahatol na ng mali. Verse 5, mga kapatid kong minamahal, tignan ninyong mabuti, hindi ba't ang pinili ng Diyos ay mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit inahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Verse 10, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awa na hatulan ng Diyos ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Verse 14, pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa? Hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Verse 20, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac,
Hindi ba? Verse 22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Verse 26, last verse, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Amen. Meron po akong nakita dito, pero mamaya na po yun. Ayan, sino po yung mga humabol? Ayan po, salamat po, salamat sa salita ng Diyos. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ayan, at isishare ko lang po sa inyo yung mga napagnilayan ko po, At dalangin ko po na maintindihan ninyo at maunawaan ninyo ang aking isishare. Yes, salamat Lord. Salamat Jesus sa mga revelation mo, Panginoon. Sa chapter 1 po ng Aklat ng Santiago, ang nakita ko po doon na mga napagnilayan ko ay yung unang-una na po yung embrace trial with joy. Ano po? Embrace trial with joy. Grabe po. Yayakapin daw natin at magalak tayo pag mayroon tayong mga pagsubok. Kaya, sino po dito ang nagagalak, nagpapasalamat kapag dumaranas ng pagsubok? Sige nga po. Di po ba nasa problema na tayo, nasa pagsubok na tayo, pero nagagawa pa rin natin magpasalamat sa Panginoon. Nagagawa pa rin natin purihin ang Panginoon. Ano po? Kaya yung hindi po mananampalataya, sasabihin nila na siraulo po tayo. Kasi nandiyan ka na nga sa pagsubok, nandiyan ka na sa kapigatihan, pero nakakaya mong purihin ang Panginoon, nakakaya mong pasalamatan ang Panginoon. At doon po sa pagkakabasa natin doon, kung sinabayan po ninyo kung binasa yon, ang mga pagsubok daw po, diyan natin nakikita kung matured na yung ating pananampalataya. Ano po? Ang mga pagsubok po ay nagpapatatag sa ating pananampalataya. So, pag may pagsubok po tayo, kung matatag po yung ating pananampalataya, hindi po tayo matitinag, hindi po tayo magiging aligaga. No, kahit ano pa po yung pagdaanan natin, hindi po talaga tayo matitinag. Kasi nga po, matatag yung pananampalataya natin. At lagi po nating tandaan na ang sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. O di po ba, sinabi po ito sa banal na aklat, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng iba. So lahat po tayo daranas nito. Pinagpala lang po tayo dahil na nandyan po tayo sa salita ng Diyos. May pananampalataya tayo na itong 1 Corinto na itong binasa ko po, na
sa bawat pagsubok natin, bibigyan po talaga tayo ng karunungan ng Panginoon upang ito'y ating mapagtagumpayan. Ano po? Kaya manalig lang po tayo. Yun nga po, kailangan pa po pasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos upang kung ano man po ang pagsubok na dadaan sa atin, kung ano man po yung mga pagyanig na pagdaraanan natin, kayang-kaya nating mapagtagumpayan, kayang-kaya nating pasalamatan ng Diyos, kayang-kaya nating magalak, kahit ano pang pagyanig yan. Ano po? Kasi nga po, dahil nakapasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kung hindi ka po nakapasakop dun sa kapangyarihan ng Panginoon, ay magiging aligaga ka po talaga. Pero dahil nga po naniniwala tayo at naniniwala tayo at may pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So kahit ano pa pong pagsubok yan, pasalamatan po natin ng Panginoon. Tulad ko po tulad po nito, 1 linggo na po dito, dumating po yung mga anak ng alaga ko from Israel. 1 linggo na po sila dito. So, ang dami kong amo, ang dami kong pinapakisamahan, ang daming inuutos, iba't ibang utos, iba't ibang gusto na gagawin ko sa alaga ko. Minsan, nakakaubos po ng pasensya. Pero, dahil nakapaloob ka sa salita ng Diyos, ang sasabihin mo na lang, Lord, mabahan mo pa yung pasensya ko, Lord. Lord, makita sana nila yung mga ginagawa ko. Kasi po, hindi po talaga biro yung mga ganong sitwasyon pag nasa mga pagsubok tayo. Kaya kung hindi po matatag yung pananampalataya natin, talaga pong mag-give up po tayo, mawawalan tayo ng pasensya. So, iniisip ko na lang po na sila, training ground ko sila para magkaroon ako ng mahabang pasensya. Siyempre, kasi po, kung di ko hahabahin yung pasensya ko, mawawalan ako ng trabaho. So, ang pinaka-importante po doon, na talagang nakapaloob po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi po, kung talagang hindi ka nakapaloob sa salita ng Panginoon, ay hindi mo po kayang magpasalamat sa Panginoon sa pag may pinagdadaanan kang mga pagsubok po talaga o mga problema po. Kaya salamat po talaga, no? Salamat sa Diyos. Ang pangalawa po na nakita ko, yung wisdom from God. Yun. Karunungan mula sa Diyos. Yun po yung nabasa ko din dun sa chapter 1. So, wisdom from God. Karunungan mula sa Diyos. Kapag tayo po ay nahaharap sa mga paghihirap, mga problema, humingi po tayo ng karunungan na may pananampalataya sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ito. Amen po ba? Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay sagana at hindi maramot. Amen. Maliwanag po ang sabi niya sa Mateo chapter 21 verse 22, anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. So pag humingi po tayo, kailangan po talaga manalig tayo. Buo yung pananalig natin sa Panginoon na ipagkakalob niya yung panalangin natin. Kung sakali naman po na matagal, Lord, bakit wala pa? Po natin, ibigay po natin sa kamay ng Panginoon. Dahil minsan po, wala pa talaga, matagal, Lord, bakit wala pa? Bakit hindi pa ako answered prayer? Okay lang po yun kasi higit na nakakaalam ang Diyos kung ano yung ikakabuti natin. Baka po yung hinihingi natin, hindi natin ikakabuti. Baka yung hinihingi natin, mapapawalay tayo sa mga gawain. So, ipagkaloob po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga hinihingi sa Kanya. Ayun nga po sa Mateo chapter 21 verse 22, anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ayun po.
Yun po, may pananalig po tayo dapat, pero kung hindi pa po tinutugon yung panalangin natin, ay pagkaloob natin sa Panginoon kasi po siya po yung talaga yung higit na nakakaalam kung ano yung nakakabuti para sa atin. So, ganun lang po kasimple. Ano po, pag nandyan tayo, pag nakapaloob tayo sa salita ng Panginoon, very simple lang po nating maintindihan talaga. Tunay nga po, ang Panginoon ay nagbibigay siya ng buong puso sa mga taong walang pag-aalinlangan. Ayun. And then, ang pangatlo naman po ay kayamanan at pagpapakumbaba. Riches and humility. Hello si Sabi Abogado, good morning. Kaabangers. Ayan, dito po, doon po sa nabasa ko rin ngayon na dapat po magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba. Ano man ang katayuan natin sa buhay, manatili po tayong may pusong mapagpakumbaba. Dahil maliwanag din po ang sinasabi sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Wow, ayun, dapat po nating tandaan yun. Kaya po sinasabi niya dito na lagi panatiliin po natin na may puso tayong mapagpakumbaba. Amen. Amen po, Ayun, napansin ko din po dito sa binasa ko, doon na yung may hirap daw po, ay, yun nga, sila yung tinataas ng Panginoon. Tsaka, ang obserbasyon ko din po, alam po ninyo, yung mga taong may hirap sa buhay, yung mga taong yung tama lang yung kanilang buhay, tama lang yung kinakain, tama lang yung kinikita, sila po talaga yung napakadaling lapitan. Observation ko lang po ito, pag sa mahirap na tao ka po lumapit, hindi sila magdadalawang isip. Magbibigay po talaga sila ng tulong. Magbibigay po sila ng tulong. Pero dun sa mayayaman po, pag doon po tayo sa mayaman lumapit, napakahirap po talaga mag-release. Napakahirap po. Pero hindi naman po lahat. Hindi naman po sila lahat. Pero karamihan po sa mayayaman, ang hirap po talagang lapitan. Hindi po lahat Bato-bato sa langit ang tamanay, huwag magalit. Hindi naman po natin madadala ang mga kayamanan. Lahat ng kung meron tayo, kaano man ang meron tayo ngayon, hindi po natin yan madadala. Pag nawala na tayo sa mundo at pansamantala lang ang lahat ng yan, wala tayong madadala sa lahat ng yan. Wala pong forever, kaya hindi natin yan madadala. Ang may forever lang po ang salita ng Diyos. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, di nagbabago at di kumukupas, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? Salita ng Diyos lang po ang forever. Yang kung anong meron po tayo ngayon, wala yan. Hindi po natin yan madadala. Amen po. Ayun. So, nasan na ba ako? Tapos po, dito po ang pangilan na po yun. Pang-tatlo na po yun, yung riches and humility. So, sa verse 12 to 18 po, temptation and God's goodness, ang ko po dito, na pag-aralan ko. God blesses those who endure trials. Pinagpala ang taong nagtitiis sa kabila ng pagsubok. Yun, pinagpala po ang mga taong nagtitiis sa kabila ng pagsubok. Ang tukso po,
ay hindi nanggaling sa Diyos. God is not the author of temptation. Ayan, pwede po nating isulat sa comment box. God is not author of temptation. Amen po ba? Ang Diyos po ay hindi tayo tinutukso. Nagkakasala o natutukso tayo dahil sa sarili nating gawa. Sa ating makamundong pagnanasa. Kaya po tayo nagkakasala at natutukso. Kaya wag po nating sabihin na ang Diyos ay galing sa Diyos ang tukso. Hindi po. Hindi po nanunukso ang ating Diyos. Temptation is not come from God but from our own desire. Ayan po, maliwanag po yun. Every good and perfect gift comes from Him. Amen, Sis Sally. Yan. Dapat po tayong maging maingat din sa pakikinig at sa pakana at patibong ng dyablo. Dapat po tayong maging matalino, dapat po tayong mag-iingat. Ano po? Kasi po ang dyablo, ano po siya, tuso po talaga siya. Kaya dapat po tayong maging matalino sa ating mga pinapakinggan, sa ating mga pinapanood. Ayan, dahil ang dyablo po talaga, marami siyang patibong. Ano po? Yes, ang Diyos po, nagte-testing siya sa atin, pero hindi siya nanunukso. Ano po? Yes, ang tukso ay galing sa kalaban, Sis Yogi, ano? Yes, tinetesting po tayo ng Panginoon. Kung paano, di po ba tinest niya si Abraham? Sinubukan niya si Abraham dun sa Genesis 22. Yun nga pong ipinaalay ang anak niya na si Isaac. Ano po? Doon po mapapatunayan po yung katapatan ng pananampalataya at may pagsunod si Abraham po doon. Kaya naniniwala po ako na tinetestingan tayo ng ating Diyos. Dumarating yung testing sa atin, yun po, para subukin kung gaano katatag o ang ating pananampalataya, kung may pagsunod tayo at may pagpapasakop sa ating Panginoon. Talagang tinetest po tayo, tulad nga po nung kay Abraham, tinest po siya, siya pong pinakamagandang halimbawa din. Ano po, imagine, anak po niya yung iaalay niya, pero may pagsunod po siya sa Panginoon. Kaya, doon po, wag po nating ibigin ang makamundong bagay para hindi tayo matukso, para hindi tayo magkasala. Yun, ang sabi po, wag po nating ibigin ang makabundong bagay para malayo po tayo sa pagkakasala. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. O, yun po ang sinabi doon, Huwag daw po nating ibigin ang makamundo. So, ang iba ko pa pong pag nilay-nilayan ay sa verse 17 po, ayun nga, lahat po ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Buhay natin, hininga, kalakasan, trabaho, yang lahat pong yan ay galing sa ating Panginoon. Yung mga pagsubok na napagtagumpayan natin, ang lahat ng yan ay kaloob ng Panginoon. Galing po lahat yan sa Diyos. Hindi dahil sa magaling tayo. Kaya tayo ay napagtagumpayan natin ang lahat ng yan. Hindi po dahil magaling tayo. At sa verse 18 po, mula sa patay, binuhay tayo at pinili niya na maging anak niya. Siyang nagbigay ng liwanag sa atin noon. Nasa dilim pa tayo. Nung tayo'y nawawala
naliligaw, hinanap tayo ng Diyos. Ayun, sabi po sa Lucas chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito panganapin at iligtas ang naligaw. At isa na po ako doon sa mga naligaw noon. Isa po ako doon sa mga hinanap ng Panginoon. At salamat sa Diyos at nasumpungan ko po siya. Salamat po talaga sa Panginoon. Yeah, naligtas po tayo hindi sa ating mabubuting gawa. Iyon, amen. Naligtas po tayo hindi dahil sa mabubuting gawa. Iyon po, lagi din pong sinasabi yun sa atin ni Pastor Dong, hindi kayo liligtas ng kabaitan mo. Ano po? Dahil lang naligtas po tayo dahil ang sabi sa aklat ni Tito or ni Titus, chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Ayun. Praise God. Ano po? So, nasan na ako? Praise God. Salamat po sa Diyos. At ito naman po meron pa po yung about sa self-control po. Sa verse 19 and 27, self-control po. Kaya ayun po, kailangan po meron tayong self-control para hindi po tayo madala ng ating emotion. Makinig mabuti bago po tayo mag-react o sumagot at maging mahinahon po tayo sa pagsasalita. Mag-ingat po tayo sa mga salita na ating bibitawan upang hindi tayo makasakit. Pag-isipan po muna nating mabuti ang salita na lalabas sa ating bibig. Ano po? Upang makaiwas po tayong makasakit at maiwasan na ang hindi pagkakaunawaan. Kaya kailangan po bago tayo magsalita, lalo na kung nasa emosyon po tayo, pag-isipan po nating mabuti kasi pag lumabas na po sa bibig natin, nakasakit tayo, hindi na po natin yun mababawi. Magkaroon po tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Amen po ba? Ayun. Amen. At matuto po tayong magpasensya. Yun nga po, yung tulad nga po sa akin. Sabi ko nga, mahaba yung pasensya ko. Iniisip ko na lang na training ground ko itong trabaho ko dito. Ayun po. Alam po ba ninyo, ang mga taong magalitin ay puno ng inanakit yan sa puso. Hindi po ako exempted dyan. Galing po ako dyan. Salamat po sa Diyos. Talagang nawala na po yung PGH sa buhay ko nung mula nung tinanggap ko ang Panginoon at sinabuhay ko ang kanyang mga salita. Na-align po ang puso ko sa mga salita ng Diyos kaya nawala talaga yung PGH sa akin. At dito po sa verse 22, dapat po nakaayon ang mga salita ng Diyos sa mga buhay natin. Ayun, tama po yun. Dapat talaga nakaayon ang mga salita ng Diyos sa buhay natin. Kung nakaayon ang mga salita ng Diyos sa buhay natin, ay talaga pong lahat, bibigyan mo ng magandang positive lahat po yung iisipin mo, sasabihin mo. Kaya ang sarap pong magpasakop sa salita ng Diyos. Huwag lang po tayong tagapakinig at sasanghayon sa mga itinuturo o napapakinggan natin. Dapat sinasabuhay natin ang mga ito. Kung pinapakinggan lang natin, wala sa gawa, nililinlang lang natin ang ating mga sarili. Sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 9, ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ipamuhay ang salita ng Diyos sa araw-araw na buhay po natin. Totoo po yun. Kasi dati wala po akong kapayapaan sa buhay.
Kaya mula po nung naging Kristiyano ako, lagi ko nga pong pinapasalamatan ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Kasi po naranasan ko po talaga sa buhay ko yon, sa pamilya ko, yung nagkaroon po kami ng kapayapaan. Amen po. Ayun po, i-apply po natin ang God's Word sa ating daily life. Ano po? About trials and temptation are not just obstacle but opportunity for spiritual growth and deeper reliance on God. Doon po nagtatapos yung napagnilay-nilayan ko sa chapter 1 ng Aklat ng Santiago. At dito na dadako na po ako sa chapter 2 ng book Aklat ng Santiago. Alos magkapareho lang po sila eh. Kung babasahin po, yun nga po nabasa natin ano, about sa faith din po, alos ganun din po. Dito po sa Santiago chapter 2, 4 po ang mahalagang aral ang aking napagnilayan dito. Unang-una na po, yung number 1, iwasan ang pagtatangi o may favoritism. Kailangan po wala tayong pagtatangi, wala tayong favoritism. God does not show favoritism. Bilang tayo po yung mga followers ni Jesus, lahat ay tratuin ng pantay-pantay. Ang tao, mayaman man yan, o mahirap, pastor o leaders, mananampalataya o hindi. Huwag po tayong maging man-pleaser. Huwag po tayong mamimili ng tinatrato. Huwag po tayong mamimili na tinatrato ng mabuti. Dapat po talaga pantay-pantay. Tulad po ng ating Panginoon, wala siyang kinikilingan. Sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Yun, di po ba mababasa natin yun sa Roma chapter 2:11? Walang itinatangi ang Diyos. Kaya kailangan po maging ganun po tayo. Kasi po nagkakasala daw po tayo pag may pinapaboran tayo. Nagkakasala na po tayo nun. Ang Biblia po nagsabi doon, dahil po nagnilay din ako nito, hinanap ko rin po siya, bakit nagkakasala na pag may pinapaboran ka. So, sinerch ko po, totoo po. Ang sabi po sa banal na aklat sa Santiago, sa chapter 2 verse 9, maliwanag po doon ang sinasabi niya na, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala, at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Wow, Diyos ko, yun lang favoritism lang yun. Pagkakasala na po yun. Kaya shout out po sa may mga favoritism dyan. Shout out po, wag na po tayong mag-favorite. Hindi rin po ako exempted. Kaya sama-sama po nating idulog sa Diyos ang ating mga sarili. Kahirap po talaga makasunod sa salita ng Diyos, Kasi kahirap po talaga kung sumunod sa mga salita ng Diyos. Pero sa Diyos ay walang mahirap. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kaya niyang i-align ng ating mga puso. Kung willing tayo at buong tapat tayong lalapit sa mahabaging trono niya, kayang-kayang gawin ni Lord yan. Yung mga puso natin na may kinikilingan tayo, kayang-kayang pihitin niya ni Lord. Kaya humiling lang po tayo sa Kanya ng taos puso na ipihit yung mga puso natin. Minsan po kasi hindi talaga may iwasan yan eh. Yung merong kang favoritism, yung ganun po. Kaya Lord, baguhin po ninyo ang aming mga puso, Lord. Amen po ba? At ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Diba? Yun din po ang sinabi ni Atty. Bern nung nagbasa din po sila eh. Dapat daw po ibigin natin ang ating kapwa, hindi kagaya ng ating sarili. Kasi kung kagaya ng ating, ibigin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. Parang po yun, kasi hindi naman po tayo perfecto. Kaya ang ganda po nitong nakita ko. Sa John
John chapter 13 verse 34, sabi po, I am giving you a new commandment, that you love one another. Just I have loved you. Yun ang sinasabi ni Attorney Bern. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Amen. Ang ganda po nun, ano? Amen po. Kaya tayo po ay patuloy talagang makikinig pag may ganitong gawain. Marami po tayong matututunan. Ang pangalawa pong mahalagang aral sa nakita ko sa chapter 2 ay ang pananampalatayang wala sa gawa ay patay. Faith without action is dead. Ano po? Faith without action is dead. Ang tunay na mananampalataya ay nakikita sa ating mga kilos, mga gawa, sa ating mga pag-uugali, sa ating mga asal. Hindi po sapat ang manampalataya lamang tayo ng walang kasamang mabuting gawa. Dapat po nakikita ang mga bunga natin, yung mga fruit of the Holy Spirit. Ano po? Ano ba yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, obedience, submission. Kailangan po nakikita yan sa atin. Yan po ang pananampalatayang may gawa. Nakikita sa pag-uugali natin, sa gawa natin, sa pagkilos natin, sa asal natin. At maraming beses ko rin pong nabasa ito sa chapter 1 and 2. Sa chapter 1 and 2 ng Santiago, ang naligtas, yung po bang naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya, hindi sa mabuting gawa. Ilang beses po yun naulit-ulit doon. Tunay nga po na naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya, hindi sa ating mabuting gawa. Ang pananampalataya at gawa ay magkasama po yan. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Tulad po ng katawang lupa natin at espiritu, ang espiritu natin, pag gumiwalay ang espiritu sa katawan, patay na tayo. So, ganun din po yan. Faith without action is dead. Kaya hindi po pwedeng maghiwalay yung pananampalataya at gawa. The body without spirit is dead. Ang sabi po sa James chapter 2 verse 26, for just as the body without the spirit is dead, so also faith without work is dead. Yun, ang liwanag po ng sinabi doon. Hindi po talaga pwedeng maghiwalay yung pananampalataya natin at gawa. Kailangan, pag may pananampalataya ka, talagang may transformation po sa atin. Ang tunay na genuine na pananampalataya ay meron po talagang transformation sa atin. Ang obedience po ay isang proof of faith. Isang proof of faith din po yung obedience. Our action should reflect our belief. Amen po. Ayun. Maikli lang naman po itong na-share na pag nalayan ko dito sa chapter 2 kasi halos magkapareha lang po sila. Ang pangatlo naman po na nakita ko na aral dito ay maging maawain at mapagpatawad po tayo. Kailangan po magkaroon tayo ng pusong maawain at marunong magpatawad. Dahil ang sabi po, kung nais natin makatanggap ng awa mula sa Diyos, dapat din po tayong maging maawain sa iba. Amen? Makatarungan sa pakikitungo sa kapwa. Ang sabi po sa Efeso chapter 4 verse 32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpapatawad. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad kayo, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. At ang huli po, ang last
ang last po ay obey God completely. Sundin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Wow, amen. Sundin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen. Ang sabi po sa Deuteronomy, asan na yun? Kung nais nating makatanggap ng awa mula sa Diyos, dapat din po tayong maging maawain sa iba, makatarungan sa pakikitungo sa kapwa. Ang sabi po sa Efeso, chapter 4 verse 32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpapatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayun nga po, ang ikaapat nga po, yung sundin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At mababasa po natin sa Deuteronomy, asan na yun? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Amen. Dapat po pag sinabi pong buong puso means buong puso po yun eh. Buong puso, ibigin mo ng buong puso. Ano po? Pagmamahal po. May pagmamahal, pagtitiwala at pagsunod. Dapat po priority po natin ang Panginoon sa buhay natin. At ang buong pagtitiwala sa Diyos na walang pag-aalinlangan. Magtiwala po tayo sa Diyos ng walang alinlangan, na siya ay mabuti at makapangyarihan. Pagsunod sa kanyang mga utos at kalooban, kahit na ito ay mahirap o hindi natin ganap na maunawaan. Buong kaluluwa, ang ibig pong sabihin ay ang kabuuan ng ating pagkatao. Ang pagsunod sa Diyos ng buong kaluluwa ay nangangahulugang ang ating mga pangarap at layunin ay nakatuon sa kanyang plano. Amen po. Buong lakas, ito po ay ang sa akin po sa pagkakaunawa ko, ito ay ang magpagamit tayo sa Panginoon tulad ng may kakayahan po tayo, may mga talento at lakas at dedikasyon para sa paglilingkod sa Diyos. Ayun po yung nakita ko na apat na napagnilay-nilayan ko sa sa chapter 2 po. At sana po na nakuha ninyo yung mga na-share ko. Po. 1, ang una, iwasan ng pagtatangi o may favoritism. Ang pangalawa, faith without action is dead. Ang pangatlo po, maging maawain at magpapatawad po tayo. At ang pangapat, sundin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Amen. Anong oras na po? Wow. Praise God. Thank you, Lord. Okay, 1 oras na pala. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin. At yes, salamat po sa inyong lahat. Yes, salamat Panginoon. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat kang parangalan, Panginoon. Karapat-dapat kang papupurihan, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na naririto sa live, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga magre-replay pa nito, Panginoon.
Hallelujah, Lord. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ang kalooban mo ang masunod sa aming mga buhay, O Lord. Lord, itinataas ko po ngayon, Panginoon, ang lahat ng gawain mo, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang The Hub of Christ, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon, at sa Thailand, O Lord. Oh, hallelujah, Lord, ang katagumpayan ng gawain mo, Panginoon, ay amin nang inaangkin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord, sa bawat churches, Panginoon, na dadalo, Panginoon, ang mga taong dadalo sa iyong gawain, Panginoon, sa The Hub of Christ, Panginoon, sa buong Pilipinas, O Lord, at sa Thailand, Panginoon. Katagpuin mo sila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Magbigay ka ng revelation sa kanila, Panginoon, kung ano man ang mga dinadala ng aking mga kapatid, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, O Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, magalak kami pag kami dumaranas, Panginoon, ng mga pagsubok dahil walang pagsubok na dinanas ng ibang mga tao, at sa bawat pagsubok, ikaw ang Panginoon ang magbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang ito'y aming mapagtagumpayan, O Lord. Kaya, Lord, salamat sa mga bawat pagsubok na aming dinadanas, Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ito, Panginoon, pinapatibay ang aming pananampalataya, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, sa mga bibibiyahe, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang sasama sa kanila, Panginoon. Lukuban mo sila ng iyong malabay na pakpak, Panginoon, hanggang makarating sila sa kanilang bawat churches na pupuntahan, Panginoon, at sa kanilang pag-uwi, O Lord. Mabitbit nila, Panginoon, ang mga salita mo, O Lord. Makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga kilos, sa aming pag-uugali, Panginoon, ang iyong ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Makita ang mga fruit of the Holy Spirit sa amin, O Lord. Makita ang wangis mo sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. Sa iyo ko, Panginoon, ibinabalik ang kadakilaan, Panginoon, ng papuri, ang pasalamat, O Lord. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sis Digna, Panginoon, salamat sa maghapon namin, Panginoon, na kami ligtas, kami malakas, kami yung iningatan, Panginoon. Kaya, Lord, itinatas ko sa iyo ang buong magdamag namin ni Sis Digna, Panginoon. Ikaw ang sumama sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Salamat po. Pwede po nyo akong i-message kung meron pong dapat i-correct sa akin para pong mas matuto ako. Opo, yun po. Tumatanggap po ako ng advice. Tumatanggap po ako ng pagtuturo. Salamat po sa Diyos. Bye po. See you po sa Sunday service. Bye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you all po.